Okay, good morning sa ating lahat. Kayo muli, welcome tayo sa ating morning segments ng God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so just like to welcome yung mga viewers natin ngayong umaga. No? Si Sister Jennifer Mandak is watching. Good morning, Sister. Sister Brother Ellis. Sister Jovelyn Grimaldo is watching. Si Mama Le sa Iloilo is watching. And then Sister Jovelyn is also watching from Jeddah. Okay, Pastor Bakay, good morning. Sister Merly Falconitin, good morning. Okay, at and then of course yung aking beautiful wife, good morning din. Welcome tayo sa ating morning segments. Okay, at then si Brother Jimmy Ancheta, good morning. Okay, so good morning sa lahat ng mga viewers natin. Please share no yung ating programa ngayong umaga muli. This is Wednesday morning at we thank the Lord na kahit na medyo maulan, makulimlim at ang lahat ay masarap matulog. Okay? Pero we still have a time na tayo ay makapagpakinig at makapagkaroon pa rin ng devotion. Okay? Maganda na may devotion tayo bago tayo lahat gumawa at bago natin lahat gawin yung mga dapat natin gawin sa araw na ito. Okay? So, good morning. Sister Elby Perry, Sister Clarissa Manalo is also watching. Okay, so tayo muna ay manalangin, no? At muli, kahit kung mga bawat isa atin, Nanay Anita, good morning. Brother Gilbert Bertos, good morning. Bawat isa ay nais ko muna yung tayo ay remind na please share our program sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapwa mananampalataya natin. Okay, so tayo muna yung manalangin. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful morning. Ikaw po muli ang nagbigay sa amin ng pribileyo na karoon kami ng morning devotion. At Lord, we pray again ang iyong pong biyaya, ang iyong pong pagpapala at ang iyong pong salita, ang siya pong maging gabay namin sa mga gagawin namin sa araw na ito. Panginoon, I know na we are facing a busy days, a busy week. But we pray, Lord, that among sa mga oras na kami po lahat ay busy, ay magkaroon pa rin po kami ng oras sa iyo pong salita at sa iyo, Panginoon, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya, Lord, I pray, tulungan po kami at nawa maging pagkapala ang iyong pong salita sa bawat mga manampalataya. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so, Ate Selly, good morning. Sister Lani Pangwi, good morning. Sister Vilma Lichido. Okay, so good morning. At again, muli, welcome tayo sa ating morning program o morning segments ng God's Word for You. Okay, ito yung ating salita. And a cup of coffee for me. Okay, so sa iyo ang Bible, sa akin ang kape. Kaya okay, so yan. O, di ba? Medyo masarap ang kape. No? At pagpaumanan nyo na, medyo minamalat tayo. No? Minamalat tayo ngayong umaga. Simula to sa Sports Fest. No? Yung ano natin, hindi pa nakaka-recover yung ating mga boses. Okay? So, muli, magandang umaga po sa ating lahat. Please share ang ating program, ang ating morning segments sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin, sa ating mga kapwa manampalataya. It might be, kung ito'y maging blessing sa atin, I believe they will also be a blessing to you. Especially sa mga kaibigan natin o mga mahal natin sa buhay na hindi pa nila kilala ang Panginoon bilang kanilang Diyos at personal na tagapagligtas. Sister Nanay Anita, magandang umaga po muli. At gayon din, Sister Evangeline Melencio, good morning. Okay, so magandang umaga. Okay, so balik tayo sa ating programa ngayong umaga, no? Bago tayo magpatuloy ay tayo muna ay muli, no, manood tayo o makinig tayo ng special number ng ating programa ngayon, no? Pero ulitin ko, ang mga special number natin is recorded videos from the specials sa mga regular services natin dito sa Metro Light Believers Baptist Church. Okay, so makinig muna tayo ng special number.
treasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hands, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He would taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hands, and covers me there with His hands. And clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hands. And hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hands, and covers me there with His hands. Okay, so muli, thank you for that special number. He hideth my soul
Okay, so welcome din natin sa ating program ngayong umaga si Sister Rizal, Sister Elisa Wahe. Good morning po, Pastor. At ganyan si Sister G. Pangwe, okay, is also watching. At ganyan din Sister Divina. No? Good morning, Sister Divina. Welcome tayo sa ating morning segment, morning devotion, a God's word for you and a cup of coffee for me. Okay, at ganyan din si of course, si Mama Le, no? Welcome natin. Okay, so sa mga viewers natin, please share our program, please share our morning devotion sa iba pa natin mga kaibigan. So ngayong umaga, no, our topic for today ay kinuha natin ito sa mga ano pa rin natin, yung tatawag na mga bagay na daily encounters, no? Mga naanan natin sa ating sarili sa araw-araw. At minsan talaga, no, dumarating sa punto na we thought that everything is impossible. Sister G. Pangwe, good morning. At good morning din sa iyo, Sister G. Pangwe. Okay? So, kaya ang topic natin ay pinamagatan nating impossible. No? Mga about impossible. Okay? Sabi nga nila, ang word na impossible is sa normal na pagkakaintindi ng mga tao, ang salitang imposible o impossible, sabi diyan, is not able to occur, no? Hindi pwedeng mangyari o bidan o hindi pwedeng maganap o mangyari, di ba? So para sa kanila, balabo ika sa Tagalog, ang pagsabi ng Tagalog ng impossible ay parang ano na din, parang ano na din, imposible sa Tagalog. Yan ang kanyang definition. O sabi ko kanina, mahirap o malabo mangyari. So, yan yung termino ng mga pag sinasabi nating imposible. So, yan yung normally, yan yung bigkas natin, no? Mga bagay na imposible. Pero alam mo ba na, totoo yan, no? Sa buhay natin, kadalasan, yan yung ating na naharap, di ba? O nakakano talaga tayo na masabi natin na napaka-imposible, no, na sa buhay natin na pwedeng mangyari. Okay, so by the way, yung ating palang cup, yung mug natin ay sponsored ng Hebron Baptist Church, okay? From Cainta, Green Park Village. Ito ang kanilang team dati nung kanilang church anniversary. God can and He will. So yan yung ano niya, no? Ito ang ating natin from Hebron Baptist Church, ang ating mug under kay Pastor Emmanuel Estipona. Okay, so thank you sa ganda yung kape natin, no? Ang kape natin is sponsored ng kapatid natin o kapwa manggagawa natin sa Batangas. Galing pa sa Batangas kasi yung kapeng Vietnam ubos na, no? So ito naman ay kapeng Batangas, Barako. Okay, so thank you din sa nag-sponsor ng ating kape. Okay, so Sister G. Tuason, good morning. Welcome tayo sa ating welcome muli tayo sa ating programa God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. Okay, so may mga kape kayo ba dyan? Sip muna tayo. Let's have one sip ng kape. Okay? At huwag nyo kalimutan, kunin yung mga Bibles niyo. Okay? Kunin yung mga Bibles niyo para meron naman tayong batayan ng ating mga pinag-aaralan ngayong umaga. Okay, so Sir G. Tuason, good morning. Pastor Cielito de Jesus, magandang umaga po sa inyo. At thank you din po for greetings. At kayo din po, magandang umaga din sa inyong family dyan. Okay, so muli balik tayo, no, sa ating pinag-usapan. Ang topic natin ngayong umaga is imposible o impossible. Diba? At sabi ko kanina, sa buhay natin talaga, minsan may pagkakataon na in our heart, in our mind, and physical eye natin, sa nakikita natin physical na mata natin, mga bagay na nangyari sa sinasabi natin na imposible na to. No? For example, ang pastor pag nagpa-project ng building, project sa church, tapos pinakita yung layout, pinakita yung building plan, at titingnan mo yung mga tao mo, ang unang mo masabi, imposible itong mangyayari. Diba? Meron tayong World Missions Conference, mag-prepare tayo ng budget for the conference, tapos nasa sitwasyon tayo na financially struggled ang church,
at bawat mga mananampalataya, financially struggle, and then meron tayong ganitong amount na kailangan, and then we will always set in the heart, imposible ito. Diba? It is impossible. Makakasurvive kaya tayo dito. Pero alam mo ba na, yan yung palagi natin palaging binibigkas sa ating buhay, pero and then we realize, yung mga bagay na we said, that is impossible, it is already past. At you will be, without your knowing, without your much focus in it, di ba, nangagulat ka, those impossible things, it's already possible. Yung dati mong ginagawa na sabi mo, imposible mangyari to, pero ngayon you see it, wow, ito na pala yun. Yung dati mong ginagawa, sinasabi na imposible maghanap to, pero again, you will testify to yourself na nakakalagpas ka pala doon. So, ano yan no? Sometimes, the impossible things that we face, it makes us put ourselves to wonder, pwede ba ito mangyari? And then, it makes ourselves to be excited because alam natin, pwede ito mangyari kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? So, alam mo ba na ang Bible? Sabi nga, the Bible is filled with seemingly impossible stories. No? Ang Bible natin, ganun din. No? Marami tayo makikita sa Bible ng mga tinatawag na mga story na seemingly, ating natin, parang imposible mangyari, imposible na ganap, o imposible talaga naganap yan. Totoo ba yan? Yan yung mga tinatawag na minsan mga tao na yung mga hindi naniniwala. For example, a flood covers the earth. Diba? Yung sinasabi ng Bible na nagkaroon ng baha sa panahon ni Noah. So people would always tell, posible ba yan na the whole earth will be covered by water? Alam mo, hindi natin pwedeng sa atin in our own finite mind, 'di ba? Sa kakayahan natin kaisipan, pwede talaga natin sabihin na imposible yan. Okay? Pero yun the flood covers the earth, a sea is divided so people can walk through. 'Di ba? Alam natin yan, yung Red Sea crossing. Diba? Na paano ng Diyos sinati ang Red Sea? Well, minsan, masabi tayo na imposible yan. Even yung mga archaeologists, they try to find it out and then they already found out the place kung saan talaga nag-cross ang children of Israel from Egypt going to Canaan. And then they saw it, pero yung paano nangyari na biyak, nahati ang tubig, it is impossible. In the finite minds, in the finite tinatawag na wisdom ng tao, it is always be impossible. It needs gadget, it needs something to do that. At hindi lamang na it is, but actually it is someone who is more powerful to do that, able, yun ang pwede mangyari. Okay? The sun keeps shining until a battle can be won. Di ba? Alam natin yung battle ni Joshua. Di ba? Against the Amalekites, against the Amalekites, against yung mga cities, the 5 cities that war against the Gibeonites, and Joshua intervened to help the Gibeonites. So ano nangyari doon? They need the whole day war in order to win the battle. Kasi about sila ng gabi, malamang delikado sila. Kaya Joshua said to the Lord, kung pwede pa lang yung araw ay manatili sa langit. Sipin mo yan, anything that is, for example, phenomenal. Diba? Yung flood, hindi pwede magkaroon ng flood ang isang city na talagang the whole place, the whole nation was covered with flood kung hindi ang buong mundo. Ang una niyang, kundi buong mundo din ay lulubog sa tubig. Kasi gano'n yan Kasi ang tubig habang may lupa, habang may mababa, pupuntahan niya yan, habang may So hindi siya mag-stay sa isang lugar lang at doon lang tinatawag na geographical flood, di ba? May hindi pa pwede. Gayon din yung tinatawag na sun stood still. Hindi rin pwede na doon lang sa battle ni Joshua nangyari na nag-stay ang araw, kundi pag yan ginawa ng Panginoon, the whole universe will stop. And again, only the earth is moving. Only
the whole universe was stopped, pero yung mga tao, they are moving sa earth. Kaya doon mo makita na why the Lord can do that? Because, di ba? Kasi itong universe is just a backdrop, a background of God's wonderful creation sa mundo, sa earth. Kahit na maliit ang earth sa universe, pero yan talaga ang pinalaki ng Diyos. So, gano'n na, kaya nga, yun yung ginawa. No? It is impossible kasi once na kailangan mo patigil ang araw, hindi yan, hindi lang sa isang lugar, kundi the whole world will be affected on that sa gano'ng pagtigil ng araw. Kasi, alam natin yan eh. Ibig pag tumigil ang araw, tumigil ang inog ng mundo, pero the people inside is moving. So, yun yung mga nangyari. And then, a man survived 3 days in the belly of the fish. Sige mo, si Jonah, 3 araw, 3 gabi, buhay sa tiyan ng isda. Diba, sabi nila, imposible daw yun. Pero, sinabi sa Bible eh. Actually, meron nakapag-proof yan. Meron isang fisherman. I just forgot the story. Meron isang fisherman na yun din ang naganap. No, he was been swallowed by a big fish. And then, the fish was been caught. And then, nung binuksan nila ang tiyan, the man is still alive inside. Pero, parang maputi ang kanyang balat dahil siguro sa acid ng isda. Pero still, the man is still alive for how many days na nakastay siya sa tiyan ng isda. Okay, so, welcome natin si my good friend, John Isidoro, Sister Lydia Indaya, of course, Pinsan, Rad Moreno Uy, okay? Kasama din natin siya nanonood. Tita Emily Brown is also watching. Kuya Ronnie, welcome sa ating morning segment sa God's Food for You and a cup of coffee for me. Okay, so ito yung mga natin. And of course, masabi natin dyan yung tatawag na a virgin gives birth to a baby boy. Di ba? Si Mary. Isang berhe na babae pero nabuntis siya at nagluwal siya ng baby, niluwal niya ang Panginoon Kristo na hindi siya na-touch ng any man sa kanilang panahon. Okay? So that is impossible. That is the things that the Bible tells. Some of the things that the Bible says that it is impossible in the knowledge of man, but it is always possible to God. Sabi nga, to the person who does not believe in God or the authority of the Bible, sabi nga, this story defies logic. No? Para sa kanila, ano lang yan? It is just a fairy tale. It's just sabi mo, magano ka na ng logic, ganun lang. So, the logic will always explain to them na imposible yan. Hindi pa pwede yan. Katulad sabi ko na, yung araw na natili sa langit, kailangan mo, pag yan tumigil, ibig sabihin, the whole universe stop. The holy comets, anything that moves on the universe will stop. Ganun, the earth will stop rotating and then suddenly, pero ang kagandahan doon, but the people in the earth still moving. Lahat normal na kumikilos, pero the whole universe, everything outside of pertaining to the sun, that Joshua said, it will stop. So ganun, kaya nga, logic. Kaya ba yan? Pwede ba mangyari yan? Hindi pa pwede mangyari yan. Alam naman natin, di ba? Even science proved na 1 inch lang ang pwedeng gumalaw sa sukat ng ginawa ng Panginoon sa universe. The whole creations, the whole universe will be posible mag-crumble. Kasi, ano yan eh, isipin mo, ang universe, it is hang on space, wala itong mga tali-tali. So, paano yung naka-hang on space? Perfect ang gravitation. Gravity that pull each other, yan ang that makes them hang on the earth, on the air. Ganun ka-powerful ang Panginoon. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga, these things, hindi pwede itong magawa ng isang ordinaryong tao, but it is something na ginagawa ng isang powerful being. Sabi nga sa mga scientists they do not believe in God. So sinasabi nila meron talagang tatawag na ultimate being na yan ang creation. So usually yan ang kanilang mga term. Okay? So sa atin, but those who believe in the creator of all things also believe that he can alter what he has created. Kung ikaw naniniwala ka na may creator ang lahat, so alam mo na yung creator, he knows how to alter ang kanyang ginawa. Kaya yan ang Panginoon, yan ang ating Panginoon. He can break into a natural law and cause something supernatural. Kaya niyang gawin. Okay? Pwede siyang gumawa, pwede niyang galawin o pwede niyang pakialaman ang kanyang ginawa. At gagawa siya ng something impossible
to become possible. Pastor Jason Ramirez, good morning. Brother Preacher Raj Adilan, good morning. Sister Joy Longgakit, good morning. Welcome tayo sa ating morning segment sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so kaya nga sabi dito, in order for us to experience impossible and recognize it for what it is, we need faith. So sa atin naman bilang manampalataya, sabi sa Bible, kung sa atin talaga makita mga imposible as a Christians, okay? What we want is dapat magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon. Okay? You need to believe what God can do in our life and in our circumstances, in our, di ba, mga araw-araw na namimit natin sa ating buhay bilang isang mga anak ng Panginoon. So, yan sabihan, faith opens up a new dimensions and we understand that what we see is not all there is. Okay? Yan ang faith daw. Yan ang nagbubukas ng bagong dimension sa atin na it makes us realize na anuman ang ating nakikita. Diba? Yes, it is impossible. Pero behind those things, behind of what we see, above on what we see, there is one that creates of all it. At sa Kanya, sa ating imposible, pero sa Kanya, posible yan. Okay? So, yan yung natin. Kaya nga, sabi nga dito, when we understand faith, suddenly we can recognize the impossible things God does for His people because we believe that anything is possible for Him. So, pag nakita natin ito, suddenly we realize, posible lahat sa Panginoon. Okay? So, mamaya, takil natin yan. So, learn to recognize, sabi dyan, and appreciate the impossible things God does for you. So, sa buhay natin bilang manampalataya, ang goal natin today is, recognize mo sa buhay mo na maaaring ngayong araw na to, meron ka mga impossible tasks na gagawin na halos madi-discourage ka na. But bear in mind, kung anak ka ng Panginoon, recognize that you have a power, you have God as your creator who can intervene, who can pwedeng kumilos, who can do miracles, who can do the impossible to become possible. All you need to do is just believe. Okay? Maniwala ka sa Kanya. Experiencing unexpected forgiveness, healing for the body and heart, provision for a dire need, and an open door out of hopeless situation. So, these are the impossible things na pwedeng gawin ng Panginoon sa atin today. Kaya sabi nga, the more you see the impossible acts of God with the eyes of faith, the stronger your faith in God will become. Okay? So, Sister Aurora Sampiano, good morning. Sister G, good morning. Okay? So, ito yung mga bagay na dapat na makita. Imposible. Di ba? Minsan sabihin natin, imposible. Pero, posible. Dahil may Diyos tayo. Okay? So, may tanong. Sabi yan, can God really do the impossible? Pwede ba talaga magawa ng Diyos ang imposible? O sabi-sabi mo lang yan, Pastor? Well, sabi ko nga sa iyo, God's word for you nga ito eh. Kaya nga, natin ito? Let the word of God speak para sa kung sino yung Diyos natin. Okay? At kung ano man ang topic natin, let the Bible speak to it. And let the Bible declare, let the Bible show to us those things that, what God said in it. So, ngayong umaga, pinag-usapan yung imposible. Can God really do the impossible? Yan ang tanong. Of course, diba, sa Jonah 1:17, natin yan, nabasa natin yung story na yan. Nasabihan, now the Lord had prepared a great feast to swallow up Jonah. Tingnan mo yan. It is the Lord who prepared a great fish to swallow up Jonah. At sabihin, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Hindi mo rin pwedeng sabihin na si Jonah is a fiction. Kasi Jonah, meron siyang lineage. Meron siya. You can trace back the lineage of Jonah. You can trace back the people during the time na buhay si Jonah and it's recorded in history. So, hindi mo pwedeng sabihin na fiction siya. Hindi mo siya pwedeng magawa. Pero the only thing that you need to see is ganito. Jonah was an existed person. He is a prophet of God. At sabi sa Bible, he was in the time na Assyria is invading Israel. Pero what God do? The Lord sent Jonah to preach to Nineveh. So yan yung ginawa. But Jonah defied the command of the Lord. Hindi niya ginawa. So, instead of going to Nineveh, he go down to Tarshish.
So ano ginawa ng Panginoon? The Lord sent fish to swallow him. Diba? Ayaw mo sumakay sa barko na patungo sa Nineveh, Jonah, I will call a fish na yan ang sakyan mo. Ilalagay ka niya sa tiyan niya at dadaling ka niya sa Nineveh on the third day. Sabi sa way, when nung si Jonah sa tiyan ng isda, 3 days and 3 nights, sabi diyan on the third day, sinuka siya ng isda, and then he was in the place where God wanted him to be. So, that is impossible. Isipin mo, imposible na siyang mabuhay sa tiyan ng isda. Imposible pa na ang isda, alam ng isda kung saan siya pinapadala ng Diyos. Pero that is impossible. Pero sa Diyos, ika nga sabi mo nga, walang imposible kasi He is the one who made the fish. Okay? He is the one who do the geography. Napakahirap. Hindi natin alam kung saan ang direksyon ng isda, saan ang direksyon ng Nineveh, saan ang point ng Nineveh, pero alam ng isda kung saan ang lugar ng Nineveh. Of course, si Jesus, Matthew 19 verse 26, sabi diyan, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible. Sa tao, imposible. But with God, all things are possible. Kaya nga, ito lang kapatid, isipin mo lang sa buhay natin, kung nagsasabi ka na, imposible ito, huwag ka magalala, normal na yan. Tao ka kasi. Diba? Tao kasi tayo, kaya we always tend to say, imposible. Pero tandaan mo, pag may Diyos ka, sabi sa Bible, dapat binabawi mo ang mga bagay na imposible pagdating sa Panginoon. Okay? When it comes to speaking the Lord capability, dapat binabawi mo yung imposible. Dapat sinabi mo, sa Diyos lahat ay posible. Kaya nga sabi sa Mark 14:36, isa pong verse yan, and he said, Abba Father, all things are possible unto thee. No? Sabi ng Panginoon, sa Ama, ang lahat ng bagay ay posible sa Kanya. Take away this cup from me, nevertheless, not what I will, but what thou wilt. And then, of course, ito pinaka-famous, Luke 1:37, sabi dyan, for with God, nothing shall be impossible. Okay? At Luke 18:26-27, nung sinabi ng Panginoon na about the principles of the rich, na mahirap silang maligtas, ano sabi ng mga disciples? And they that heard it said, who can then be saved? Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, He said, the things which are impossible with men are possible with God. Alam mo ba yung going to heaven? It is impossible for us to go there. Wala pang sasakyan o wala pang gamit na na-invent yung tao na talagang can transport directly to where God place is. Wala pa. Tayo, ando lang tayo. Pero sabi sa Bible, kaya nga isipin na ng tao, imposible talaga tayo makapunta sa langit. Imposible talaga. Pero sabi ng Panginoon, pero sa Kanya wala imposible. Kasi Siya ang magdadala sa atin. Kaya kaibigan, kung ikaw hindi ka paligtas, alam mo, going to heaven, it is not your problem. Going to heaven, it is God's already solved, a problem solved yan sa Panginoon. All you need to do is trust Him, believe in Him, accept Him as your Lord and personal Savior. Walang tagapagligtas sa ilalim ng langit na binigay ang Diyos para ang tao maligtas. Si Jesus lang. Kaya walang reliyon, neither your good works, magaganda yung good works mo, pero hindi yan ang daan patungo sa langit. Si Jesus ang tagapagligtas. You need to believe that. Kasi yan lang ang pwede mong sakyan para makarating ka sa langit. Okay? So, of course, di ba si Abraham, ito yung at the age of 75, tinawag siya ng Panginoon, promise him, yung tinatawag na bigyan siya ng anak, pero umabot na siya ng 100. Okay? When the age of 100 na, that is impossible, all things are impossible na sa kanila para si Sarah ay manganak pa. Kasi 100 na, 99 ni si Sarah, 100 si Abraham. Pero ano sabi ng Panginoon kay Abraham? Is anything too hard for the Lord? Yan yung bagay na binitawan ng Diyos kay Abraham. Is anything too hard for the Lord? Sabi ng Diyos kay Abraham, at the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Diba? Wala imposible. Kaya nga sa Bible, kahit na may edad na si Sarah, wala na sa kanya yung tinatawag na yung period ng babae para pwede pang mabuntis. Wala na lahat yan. 100 na 99 na Pero sabi sa Bible,
walang imposible sa Diyos. Isipin mo yan? Kaya nga, bilang manampalataya, isipin mo, there should be no doubt that God specializes in doing the impossible. Tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat wag nating pagdududahan ang Diyos. Diba? Wag nating pagdududahan ang Diyos na sa mga bagay na imposible. Because, sabi sa Bible, yan ang specialty ng Diyos. Diyan siya magaling. When we come to ourselves na sinasabi natin na imposible na to, diyan magaling ang Panginoon. Expert diyan ang Diyos. Kaya believe on it. Okay? Sabi nga, the end of our abilities is the beginning of His. Pag dumating tayo sa punto na sabi natin, wala na tayong magawa dito. Imposible na itong mangyari. Sabi sa Bible, diyan magsisimulang gagawa ang Diyos. Kasi, yan ang ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon mapahiya siya. Kaya lalo na sa atin na kanyang mga anak. The God who spoke all creation into being can do miracles for you. Kaya isipin na natin, ang Panginoon na siya ang nag-create ng lahat. He can do miracles para sa atin. Pastor Angelito Perez, good morning. Brother Francis Gerald Jackson, good morning. Sister Arian, good morning. Welcome tayo sa ating morning segment sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so ito yung mga bagay ito. Kailangan mo lang kayo sabi, but you must believe He can and that He wants to. So sa buhay natin, di ba, you are facing impossible at sasabi mo, I am already, suko na ako, give up na ako. Okay? Okay lang yan. Kasi sabi diyan, pag dumating ka sa punto na you are already on ano ka na, end na yung abilities. Nagawa mo ng lahat, di ba? You are at the end of your abilities. Sabi diyan, ang kailangan mo lang gawin, sabi, then you need to realize that, yan naman ang pagkakataon na ang Diyos magsisimula siyang gagawa ng miracle. Okay? So, ngayong conference, we have so many needs. Pero, I still believe God can do miracles sa conference natin ngayong itong week na. No? Bukas na magsimula. Tomorrow, we're going to have our international banquet with Pastor Eliezer Banghal. And then, Friday, that is a whole day conference tayo. So, still, hindi pa enough yung ating preparations. Pero naniniwala tayo, ang Diyos gagawa ng milagro. Okay? Yan lang ang kailangan natin gawin. So, ang tanong, how do I deal with impossible situations? Ikaw ngayon, kapatid, are you in the impossible situations? So, ano ba pwede natin gawin pag tayo ay nasa mga imposible ng sitwasyon? Okay? Ibang, wala ka nang magawa, kundi gagawin mo, manood na lang. O ang gagawin mo is, ganito na lang. Hindi manood, kundi magtiwala ka na lang, no? Parang sabi sa Bible, di ba? The cast is lots, okay? Pero the horse are ready for battle. Di ba? The cast is lots, pero sabi yan, but the whole disposal is in the hand of the Lord. Nahanda ko na lahat, Panginoon. At pero hindi kulang pa. Ibig sabihin, we are not on the 100% of our preparations, 100% of our resources, ba? But we are already on the deadline. Kaya nga, the cast is lots, no? Nabato na natin yung pagkakataon at sabi yan, ang gagawin mo na lang ngayon is wait. Di ba? Sabi yan, but the whole disposal is in the hand of God. So, how do I deal with impossible situations? Mga example sa Bible, 2 Kings 19 verse 1, sabi yan, and it came to pass when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes and covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. Ano yan? Ito yung when Sennacherib, king of Syria, wanted to conquer, di ba, Judah. So, and then nakita ni Hezekiah yung armies, talagang overwhelming, talagang sadyang marami. So, anong ginawa ni Hezekiah? Ang kingdom ng Judah is galing lang sa crisis. They're already in crisis. So, anong ginawa? Hezekiah is just, he rent his clothes, covered himself in sackcloth, and went into the house of the Lord. Katulad dito sa Daniel chapter 2, verse 18 and 19. Sabi, that they would desire mercies of God, of the God of heaven, concerning this secret, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Then was the secret revealed unto Daniel in the night visions,
Then Daniel blessed the God of heaven. Ano naman kwento dito kay Daniel? Nagkaroon ng panaginip si Nebuchadnezzar. In that dream, hindi mala ni Nebuchadnezzar ang panaginip na yan. So ano ginawa niya? Tinawag niya lahat ng mga magi, lahat ng mga magicians, lahat ng mga wise people, interpreter niya, counselors niya, to interpret, to tell him what is dream. Pero sabi nga nila, only God can do that. Only God can declare kung anong panaginip mo. Kasi hindi naman nila alam eh. Kaya nga sabi nito, sa sobrang galit ni Nebuchadnezzar, nagbigay siya ng decree na patayin na lang sila kasi wala silang silbi. So, it also involved sina Daniel. Kaya nga Daniel, ang ginawa ni Daniel, he prayed sa mercies ng Panginoon na God would reveal it to him. So, ginawa ng Bible, ginawa ng Panginoon, in the night, in the night vision, the Lord reveal kay Daniel yung dreams ni Nebuchadnezzar. Kaya nga, sa tanong dyan, how do I deal with impossible situations? Simple lang, go immediately to God in prayer. Pag ikaw ay nasa imposible pagkakataon na, ang kailangan mo lang gawin is manalangin. Diba? Yan ang siguro pinaka-powerful na pwede mo magawa bilang isang anak ng Diyos. When you are at the wet ends of your life, di ba? Sa mga bagay na wet ends of your task at wala ka na magawa. The only thing that you could do is pray. Just like Hezekiah, he prayed. Just like Daniel, he prayed. So tayo din. Kaya sabi at go immediately to God in prayer. In times of trouble, our best hope is to get directly to the only one who can do the impossible. Okay? So yan lang. Sa panahon ng mga problema, panahon ng trouble natin, ang best hope natin is lumapit tayo doon sa person na pwedeng gumawa ng imposible. And that is the Lord Jesus Christ. And that is our God. That is our Savior. That is the Lord Jesus Christ na siya ang pwedeng gumawa dyan. Proverbs 3:5. Sabi sa Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Okay? Yan ang sabi ng Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya mula sa puso mo at huwag mong tingnan, huwag mong pairalin ang iyong kaalaman sa mga bagay na imposible. Kasi sa Diyos, lahat ay posible. Sabi nga ni Jesus sa Mark 9:23, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Kung ikaw ay maniwala ka lang, sabi yan, ang lahat sa Kanya ay posible kung siya ay naniniwala. So, yan lang ang ng punto na sa atin ng Panginoon. When we are at the impossible things sa buhay natin, maniwala ka lang. Yan lang gusto ng Diyos na dapat mong makita. Brother Tony Gacosta, good morning. My good friend, Pastor Bear Julius Tagulao, good morning. At Brother Hener Ramos, our student in Bible School, good morning. So welcome tayo sa ating morning segment na God's Word for You and a cup of coffee for me. Sa mga kaibigan natin, please share our segment, our program sa iba. Malay mo, it will be a blessing also to them. Okay? So ito yung mga bagay na dapat na makita. Sabi sa Bible, how do I deal with the impossible situations? Go immediately to God in prayer. Diba? In times of troubles, our best hope is to go directly to the only one who can do the impossible. Ano pa? Diba? Ang sabi dito, place your faith and hope in God. Ilagay mo ang iyong pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Sabi nga, trust that God can do the impossible and wants to work in your life. Magtiwala ka na ang Diyos, He is willing to do the impossible. Hello, Brother Corey. Good morning. Okay? Welcome to our morning segment, God's Word for You and a cup of coffee for me. Though I speak Tagalog, but I do pray that you would understand some of what I speak. I could not speak fluent English, okay? Because I will be nose bleeding. Joke lang, okay? But I pray that you understand the message. Of course, Sister Ella Grael Pangwi, good morning. Welcome sa ating morning segment ng God's Word for You and a cup of coffee for me. Sister Roslyn, good morning din. Welcome tayo sa ating morning segment ng God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, balik tayo dito. So, impossible. So, balik tayo, di ba?
how do I deal with the impossible situation? So, simple lang. Place your faith and hope in God. When you are on the impossible situation in your life, put your faith and hope in the Lord. And then, sabi diyan, trust that God can do the impossible and wants to work in your life. Then you trust the Lord that God can do the impossible for you. At yan ang gagawin ng Panginoon. But sabi niya, but even if He chooses not to, at kung hindi man ito gagawin ng Panginoon, believe that His ways are good and His power will sustain you. Kung, for example, hindi man i-allow niya ng Panginoon na gagawa siya ng miracle siya, maniwala ka pa rin. Sabi sa Bible, the Lord's intention is good. And ang kanyang kapangyarihan will always sustain us sa ating dire situations. Okay? Sister Jenny, Missionary Jenny Dangpilen, good morning. Missionary Pilisardo Balabag, good morning. Sister Raquel Grinoga, good morning. Welcome tayo sa ating morning segment na God's Food for You and a cup of coffee for me. Please share yung ating program sa bawat mga kaibigan pa natin. Okay? So, ito yung mga bagay na we need to realize. Revelation 3:14, no? Ano sabi sa Revelation 3:14? Unto the angel of the church of the Laodiceans, right? These things saith the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation. Take note mo yung term na yan. Sabi ng Bible, ang Panginoon, ang Diyos natin, His name is Amen. He is the faithful and true witness. He is the beginning of all of the creation of God. All things consist, all things exist from God. Kaya nga, bilang manampalataya, when you are on the impossible, go directly to Him. Sabi nga, start by doing what you can do, what you can to the best of your ability. No? Ito yung ano mo, yes, you are on the impossible. Gawin mo lang yung abot ng yung mga kaya. Put one foot in front of the others. Diba? Just, ang tawag yan, makbang ka lang. Diba? Nasa lugar ka ng imposible. So, do not freeze yourself on it. Sa impossible. Just take one step forward. Okay? Ano yan Yan yung tatawag na when you do the one step forward, parang, you are showing, you are acting by faith. Okay? Kumikilos ka kasi naniniwala ka that God can do something for you. Sabi dito, God promises He won't abandon you, but will help you in your impossible situation. And to that, pag yan ay ginawa mo na, umakbang ka. Baka tulad ng breaking the Red Sea, yung when the Lord divide the Red Sea, diba? All that God wants to see to the people of Israel is move forward. Just one step at a time, crossing the Red Sea. Nakakatakot naman talagang makita mo yung dagat, mahati, tapos side by side, left and right, makita mo, it's like a wall, a high wall, na hindi naman na nagko-cover sa inyo. At you will cross on that middle. Nakakatakot yan. Exciting na nakakatakot, pero sabi yan, pero what God wants is, God will do that miracle as long as you step forward. Okay? So, ganun dapat ang ginagawa natin. When we are on the impossible, move forward. Pa? Hakbangan mo lang ang mga imposible sa buhay mo. If He want a task done, He will enable you to do it. Pag gusto ng Panginoon na matapos yan, gagawin niya ng Panginoon para sa iyo. When you live by God's principles, you remain in the shadow of His helping arms. Yan, maganda yan Pag tayo ay nanatili tayo sa prinsipyo ng Panginoon, we will be remain in the shadows of God's mighty hand. Diba? Makita mo palagi, it is the Lord who will always work. Pag sinabing shadow, behind dyan Diba? Hindi mo siya nakikita, hindi mo nakikita ang ginagawa ng Panginoon. Ang makikita mo yan is just the shadow. Pag dumaan na ang shadow, it is already done. Tapos na. Matthew 19, verse 26. But Jesus beheld them and said unto them, with men, this is impossible. So, sabi ng Panginoon, sa mga tao, napaka-imposible ang mga bagay ito. But with God, all things are possible. Bear in mind, mga kapatid, only God can do the impossible. Kaya, pag mga bagay na imposible, huwag mong pilitin sarili mo. Mapoprostrate ka. Totoo yan.
ang mga bagay na imposible, huwag mong pilitin. Ako nga, di ba? Ito, napakasimple lang to. Itong pinggan, itong baso, di ba? In my own ability, sa aking kakayahan, itong baso na to, mahirap to ikaban na, sige, lumipad ka. Hindi ko gagawin yan kasi alam ko, hindi naman yan, imposible yan sa akin. Diba? So, gano'n ang simple logic. May mga bagay na mahirap na gawin, mahirap na para sa atin yan. So, do not force yourself to it. All you need to do is believe. Diba? Bigay mo yun sa Panginoon and let the Lord do it for you. Sister Raylene Melencio, good morning. Sister Ella, good morning. Brother Ellis, good morning. Okay, so welcome tayo. Sister Raylene, welcome tayo sa ating morning seminar. God's will for you and a cup of coffee for me. Kaya nga sabi, only God can do the impossible. But He often allows you to be involved in the process. Ang kailangan labang ng Panginoon sa atin is ito. Gusto lang Panginoon makita na nagtitiwala tayo sa Kanya. Ang process is faith in the Lord. Be open and ready to be used to accomplish whatever God has in mind. Okay? So, kung may mga imposibleng bagay na kinakarap ka sa buhay mo ngayon, ang kailangan mo lang talaga is magtiwala. Your faith in the Lord. That God is able and God can do the impossible na kinakarap mo na mangyari yan o malagpasan mo. Okay? So, pangatlo, which is the last, how does God use impossible situation to accomplish His will? Paano ginagamit ng Diyos ang mga imposibleng sitwasyon para matupad ang kanyang kalooban? Sabi nga dito. Of course, may mga examples, no? Numbers 11:23, sabi dito, and the Lord said unto Moses, is the Lord's hands wax shorts. So, minsan, ang purpose ng Panginoon, ang will ng Panginoon, sige ito, kaya inaalaw ng Panginoon yung mga imposibleng bagay na mangyari para makita ng tao, para makita ng bawat isa. Sabi nga, is the Lord's hand wax short? Thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not. Ang purpose pa rin ng Panginoon is, kaya ginagawa niya ang mga bagay na imposible, inalaw yung mga bagay na imposible para makita natin kung gaano katotoo ito, kaya ba ito magawa ng Panginoon o hindi ito magawa ng Panginoon. Kung ang kanyang pangsalita ay talagang pwede mong mapanghawakan. Sa Hebrews chapter 6 verse 18, ang sabi dyan, by the two immutable things, sabi dyan, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Sabi yan, two immutable things, no? Ang sabi dyan, sa two immutable things, it is impossible for God to lie. Okay? Yan lang. Kung may mga imposible daw ang Panginoon na hindi magawa, yan, yung kasalanan. Imposible niya magawa ng Panginoon. But everything, it is, sinet yan ng Panginoon. Na lahat yan, na yan ay magiging daan mo para doon ka lalapit sa Kanya sa panahon na meron kang mga bagay na mga imposible sa buhay. Kasi you recognize that God is, to Him, all things are possible. Kaya nga sabi, God does the impossible to remind us, He is God and we are not. So, yan ang ng Panginoon. Ayan ang, minsan ang dahilan why God uses the impossible na ma-accomplish para sa atin, para ipakita niya na siya ang Diyos, tayo hindi. Okay? So, do not act like God in your life. Kasi, pag nag-act ka like God in your life, God will put you to the most impossible things. And then you will realize, hindi ka pala Diyos. Pero masakit yan. So, wag mong naisin yan. Okay? So, always be grateful that God lead you to the impossible. Pero sabi ng Panginoon, leave it to me. Just trust me. Do not make yourself God na, hindi, kaya ko to. Ano nangyayari? Minsan ganun ginagawa natin eh. Sinasabi, kaya natin. Ano nangyayari? Napoprostrate lang tayo. Tayo din ang nahihirapan. When you have seen God to do the impossible, when you have seen God do the impossible in the past, you can trust Him more fully with your future. So, yan yung isa pa sa gusto ng Panginoon, bakit niya ginagamit yung posible? Kasi, yan ang maging batayan mo. Di ba? Kasi, yan eh, may mga bagay na imposible, hindi yan natatapos, hindi lang yan nangyayari sa beses. It will always be repeated time and time again. Pero, since nakikita mo na time and time again, the Lord prove Himself
sa mga bagay na yan. Kaya yung future mo, hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot na may mga imposible o mangyari. Hindi ka natatakot na baka hindi mangyari to. You will always have a confidence na hindi, nalagpasan ko to eh. Tinulungan ako ng Panginoon. God is my help. God is my refuge. God is my hope. Kaya ulit natin to. So, ganun lang. Kasi you see it by the previous, you see it by experience. You learn it by experience na God is the God of impossible. Okay? Psalm 77 verse 14. Ano sabi dyan? Thou art the God that doest wonder. Thou hast declared thy strength among the people. Yan ang ano ng Panginoon. No? He is the God that do wonders. He is the God that declares His strength among the people. Kaya nga, God does the impossible to display His character and unlimited power. Kaya nga, bilang isang manampalataya, anong dapat mong gagawin? What is your response to it? So sabi dyan, worship only the Lord. Okay? On that, pag meron ka imposible sa buhay na kinakarap, you worship the Lord through it. And then you will see. Diba? Parang katulad ng Israel when God brought them out of Egypt after they crossed the Red Sea, after they see the mighty miracles and powers. Anong ginawa nila? They worship the Lord sa ganung mga bagay. So tayo din ganun din. Let us worship the Lord. Okay? When we are facing the impossible, do not complain, do not murmur, do not be a stubborn people para sa Panginoon, but believe. Okay? And through believing, you worship God. Sabi nga, you must worship Him and bow before Him, offer sacrifices to Him alone. Sabi nga dito sa 2 Samuel 7:23, sabi dito, and what one nation in the earth is likely the people, even like Israel, whom God went to redeem for a people to Himself, and to make Him a name, and to do for you great things and terrible. For thy land, before thy people, which thou redeemest to thee from Egypt, from the nations and their gods. Tingnan mo, sabi dito, na isa sa halimbawa natin na tinatawag na mga imposible, isipin mo lang ang lahing Israel. Okay? Ito ang pinakamatagal na nalahi sa mundo, ang Israel. Pero, di ba? The world tried to eliminate, the world tried to demolish, the world tried to remove them sa mundo gito. Pero sabi sa Bible, hindi yan tatanggalin ng Panginoon kasi yan ang history. Yan ang through Israel, we could testify that God is true. That God is na totoo na may Diyos. Pag tinanggal mo ang Israel, pag inalaw ng Diyos sa tanggalin ng Israel sa mapa o sa mundo, ano mangyari? Para na rin pinapakita na, para natin sinasabi na hindi totoo na may Diyos. Ganun ang Panginoon. Kaya nga, isipin mo, for how many centuries, for 1,000 years, since the creation of the world, after the flood, diba, nung na-establish ang nation of Israel, until now, Israel exists as a people and as a nation. That is impossible. Egypt, although Egypt is the oldest city o nation, pero yung mga tao na yan, hindi na totoo mga Egyptian yan. The people around the Middle East, karamihan dyan, especially tinatawag na mga Palestinian, they're not the real people that lives there. Yung mga tao dyan, wala na lahat yun. It's been declared ng Panginoon na pinalitan na ng Panginoon yan. But Israel was still there. Isipin mo, many tongues had been removed. Nawala ng mga tongues. It's like yung Assyrian, ito mga powerful nations na dati ito ang naging language ng tao. Di ba? Nawala na. Pero the language of the Hebrew still exists. At hindi lang yan. Ngayon, nakikita mo sa Coke, sa lahat ng mga nandun kasi, yan yung tinatawag na kung walang Diyos, impossible that these people will exist. Kaya doon tayo doon natin makita na, wow, totoo nga. Hindi mo pwedeng amidst of the people. Isipin mo, take a look at the map. Napapaligiran ng mga malaking bansa, ng mga Arabs, ng mga Muslims. Napakaliit, pero hindi pwedeng gapiin. Bakit? That is the picture of impossibility. Diba? It is impossible na hindi sila na mananalo sila, pero nananalo sila. It is impossible na kaya nilang gapiin ng mga malaki, pero nagagawa nila. Diba? Yan yung
para bang sabihin nila, napaka-imposible na hindi sila masakop, pero talaga imposible talaga hindi sila because it is God who protect these people. Kaya nga, God does the impossible to draw people to Him. Tayo, while the impossibilities limit people and exhaust all human resources, they set the stage on which God is at His best, loving, bringing salvation, changing lives, and meeting the needs. Okay? So, in closing, no? Psalm 105 verse 2, sing unto the Lord, sing psalms unto Him, talk ye of all His wondrous works. Psalms 89 verse 5, in the heavens shall praise Thy wonders, O Lord, Thy faithfulness also in the congregation of the saints. Ang tanong, God does the impossible. God does the impossible to prepare people to praise Him. Our limitation prepare us to praise God of no limitations. Pastor Edwin Soto, good morning. Sister Lian, good morning. Sister Emma, good morning. Welcome tayo sa ating morning segment. God's Word for You and a cup of coffee. Brother Job, my good friend sa Iloilo, good morning. Welcome muli tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee. Please share our segment. Please share our program sa bawat iba. Pastor Enrile Barsibal, good morning. Sister Ora Tampiano, thank you for the star that you've been sent. O kung kayo po ay may mga stars yan, pwede po kayo magpadala din ng mga stars para sa ating pong morning segment. Kaya nga mga kapatid, I hope and pray, no? Sabi sa Bible, imposible, pero sa Diyos walang imposible. At kung may ginagawa man ng Diyos na imposible, simple yan para ma-accomplish yan kanyang kalooban para sa atin. Okay? Sabi nga, God does the impossible to prepare people to praise Him. Our limitation prepare us to praise God. Diba? Kaya tayo nilagyan ng Diyos ng limitasyon para through our limitation, we could praise the Lord who is the God of no limitations. Diba? Ang ganda niyan. Kaya mga kapatid, I hope and pray na ngayong umaga, sana may isip mo, sana nakatulong ang ating morning devotion. Are you facing impossible sa buhay mo? Sabi mo, isa na nangihina ka na, sabi mo parang wala nang pag-asa ang buhay kasi napakahirap na ng sitwasyon mo. Well, baka nakalimutan mo. No? It is time for you to look up and be reminded. Meron kang tagapagligtas, meron kang creator, na yan ang ating Panginoon. Na if you are only willing to put your faith in Him, trust Him, He will help you to your impossible. At He can make your impossible possible. Tanda natin mga kapatid, no, sa buhay natin, ang pwede natin magawa sa mga imposible na kinakarap mo, manalangin, magtiwala, at mag-worship sa Panginoon. Let the Lord do that impossible. Tanda natin, ang Diyos, siya ang expert dyan, hindi tayo. Kaya huwag tayong magmagaling sa mga bagay na mga hindi natin kayang gawin. Okay? Lalo sa mga bagay na imposible. Learn to trust the Lord sa mga bagay na yan. Okay? So I hope, no, ngayong umaga ay naging blessing itong ating morning devotions. Okay? Pastor Edwin Soto, good morning. Sister Irma Silan, good morning. Okay? So maraming salamat sa mga nanonood. At kung please share, no, share this morning devotion natin sa iba pa nating mga kapatiran. I hope and pray na patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Patuloy pa kayong pagpalain ng Panginoon. At itong ating mensahe o itong ating pinag-aralan ay naging blessing sa ating mga buhay. Okay? So, muli, ako ay nagpapasalamat at tomorrow magkita ulit tayo, no, sa ating morning devotion ng God's Word for You and a cup of coffee for me. Sa mga kasama natin sa online, thank you very much. Thank you. Sister Monica Galarpi, thank you so much. Brother Raj Adilan, thank you so much. Mamale, thank you so much. Pastor Lito, Shilito De Jesus, thank you so much. Xin chào, hindi pala. Come earn. Pinaghalo ko na to. Pangyaw, Chinese, okay? So, thank you so much sa lahat ng mga kasama natin. I hope and pray, bukas ulit, magkita tayo. Same time, same station, okay? So, sa lahat, I pray din na kung kayo ay na-bless, you share it to others, okay? Let's share it to others. At dito, no, kung kaibigan, nandiyan ka sa
ikaw ay nanonood ka at wala ka pang katiyakan ng buhay, ano, the impossible thing talaga, maisip mo talaga is how to get to heaven. Pero praise the Lord, you should be thankful. God already did that, solve that problem. At ang solusyon sa problema na how to get to heaven is just put your faith on the Lord Jesus Christ. Una, accept that you are a sinner, di ba? Repent for your sin, open your heart, and believe in your heart that Jesus Christ is the only Savior. Accept Him today. And sabi sa Bible, and God will give you eternal life. At God will bring you to heaven pag dumating sa atin ang ating kamatayan. Ma'am Rowena, Ma'am Weng Estenilio, good morning. Welcome po sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so maraming po salamat muli. God bless all. And I hope naging blessing ang ating devotion this morning. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, thank you so much, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming pong salamat sa iyong salita. At maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga kasama namin na nanood sa live. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity na kami po, Panginoon, ay na-remind sa mga bagay na we thought end of our task, Panginoon, because we're facing impossible. But we thank you, Lord, that ikaw po ang Diyos namin, who is the God of impossible, experts on the things that are impossible, Panginoon. Help us, O Lord, to trust you, to believe in you, and help us, O Lord, to obey your word, Panginoon, at just worship you, Panginoon, dahil ikaw pang Diyos namin, who will help us on all of our impossibilities. Lord, help us today. Tulungan po kami sa mga gagawin namin sa araw na ito, mga estudyante sa kanilang pag-aaral, kung may mga imposible silang kinakarap ngayon, bigyan mo sila, Panginoon. May you divide the Red Sea and show them the way, Panginoon. At ganyan po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa mga nagtatrabaho, paingatan mo, bigyan mo po ng favor, bigyan mo po ng wisdom. At Lord, help us to be a blessing today to others by sharing the gospel sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Panginoon Diyos, we give you all the glory, we praise you, we love you. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so thank you so much sa lahat ng mga viewers natin. Thank you so much for watching. Thank you so much sa ating time that we enjoy. Okay, so magkita tayo muli bukas 6:30. Okay, 6:30 ng umaga ang ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so bye-bye. Brother Hill Sakdalan, good morning. Kay Sister Indaya, Sister Jennifer Indaya, good morning. Brother Alan Bumacruz, good morning. Okay, so thank you and God bless all.